Hi mga ka-wonder! Kung nagbabalak kang pumunta sa Coron, para sa iyo ang video na to. Samahan niyo kami ngayon sa aming bagong destinasyon. Tara! Travel tayo! Dumating kami sa airport ng 6 a.m. While yung flight namin ay 8 a.m. Sakto lang kasi mag-check-in pa kami. Sabi nga, dapat at least 1 to 2 hours before flight ay nasa airport ka na para hindi ka maiwan ng airplane at may asikaso mo yung mga dapat mong masakasuhin bago yung flight mo. While waiting sa aming flight, kumain nga pala muna kami ng breakfast. Since madami namang kainan sa loob ng airport, kaya hindi ka magugutom. Exact 8 a.m. on board na kami. Maganda kasi hindi na delay yung flight namin. Mga 8:30 a.m. na kami nakaalis kasi may mga docs na dapat pang i-prepare para sa flight namin. So ito na nga ang chika. Dahil first time namin pareho ng boyfriend ko na sumakay ng airplane, na-excite kami na kinakabahan, kaya naman nag-pray muna ako niyan bago mag-take off yung airplane. Sa mga first timer din dyan, ako nagsasabi sa inyo, walang visa. Kasi naman, hindi siya nakakatakot. Tulad sa sabi ng iba, sa totoo lang nakaka-excite nga lalo na kapag nasa ere na kayo. Grabe, di mo may isipan na nakasakay ka sa airplane kasi sobrang ganda ng view mula sa baba. Plus, meron ka pang jowa naka-holding hands. Naku, ewan ko na lang talaga. Uy, landi, o diba? Sabi ko naman sa inyo, napakaganda ng view mula sa taas. Kitang-kita yung napakagandang beaches at nagagandahang bulubundukin at rock formations na talaga namang nakakamangha. Most 45 minutes to 1 hour nga lang pala yung biyahe. Depende kung matraffic ka sa turbulence. Char! Mabilis lang talaga yung biyahe as in. Welcome to Coron mga ka-wonder! Nakaride na nga kami ng Busuanga Airport niyan. I think mga 9:30 a.m. kami nakarating. Upon arrival namin, naghihintay na nga pala yung van na susundo sa amin from our hotel. Sa Acacia Garden Hotel nga pala kami nag-book. Check nyo yung booking.com para makita nyo yung mga prices nila. Mula sa Busuanga Airport, may land transfer pa nga pala tayo ng almost 30 minutes papunta sa town proper ng Coron. Habang nasa biyahe ka naman, matatanong mo yung nagagandahang bundok dito sa Coron. Napakaganda talaga ng view. As in, mararamdaman mo na very nature at napaka-presko ng hangin. At tumating na nga kami sa hotel namin. Buti na lang maganda ang accommodation sa hotel. Kasi kahit 2 p.m. pa ang check-in time nila, ipinapasok na nila kami sa room namin kahit 11 a.m. pa lang. Suite room nga pala yung kinuha namin. Around 9,000 yung room. Good for 2 packs na yon and 4 days and 3 nights with free daily breakfast na rin. O diba, pasok mo sa budget. Plus yung van service nila ay 250 each. Hindi ko na na-videohan yung whole room namin. Pero for me, very spacious siya. Maganda din yung CR nila kasi malakas yung bidet. Uy, yung bidet talaga eh. After an hour,
Nagpahinga muna kami dito sa room namin bago kami lumabas ng hotel para gumala sa city. Nga pala, itong hotel namin ay sa mismong bayan ng Coron. Kaya naman, malapit sa mga place na gusto nyong pasyalan. Sa labas ng hotel namin may makita kaming nagpaparent ng motor. Kaya naman, nag-rent na kami para mas masulit namin yung pag-iikot sa bayan. Yung rent nga pala nito ay $450 lang for 4 hours na yon, pero dahil mabait si ate, binigyan niya kami ng discount. $350 na lang yung sinihir niya sa amin, plus kailangan mo lang ibalik yung gas ng motor bago mo i-return sa kanila. Maliit lang yung bayan ng Coron, kaya naman nag-waste lang kami ng jowa ko. Magagabi na din kasi kaya magdi-dinner na nga pala kami. Sa Hawaiian Grilling Station kami kakain. Most recommended sa amin itong resta na to kasi sadyang dinarayo din ng mga turista dahil sa masarap nilang pagkain. Pero kung gusto nyo naman ma-experience o matikman yung ibang resto nila, choice nyo na yun. Alangan choice ko, diba? Uy! Charot! Madami naman kasi talaga kayong pamimilian na resto dito. Pwede nyo din naman tikman lahat or kainan lahat, nasa inyo na din yun. Malilito ka kasi talaga sa kakainan kasi madaming resto at halos dikit-dikit at magkakasunod lang din. At nandito na nga kami sa aming kakainan. Buti na lang din maagap kami lumabas kaya naman wala pa masyadong tao sa resto. Usually kasi napupuno daw talaga ito. Nag-order na nga pala kami. Yung in-order namin ay sizzling pusit. Yung price niya around 300, then yung sinigang na hipon na nasa 200 plus lang. Isang palayok na yon. Madami yung serving nila dito. Sa tingin ko nga 2 to 3 packs na yun eh. Nag-at na nga din pala kami ng appetizer na dynamite at spicy garlic butter lobster nila. Ito naman ay 990, 2 pieces na yon. Sulit din naman kasi masarap naman talaga. Actually, kita naman na nag-i-enjoy ako habang kinakain ko yung lobster. Halos ako na nga nakaubos niyan eh. Si Jowa, gusto niya kasi talagang matikman dito is yung specialty nila na sizzling crocodile. Kaso sad lang kasi hindi siya available. Kaya naman, maganda kung matimingan yon available yung sizzling crocodile nila. Kasi yun naman talaga daw yung tinadayo at gustong matikman ng ibang turista sa kanilang resto. Nagutom ba kayo? Ako din kasi nagutom habang ine-edit ko yung video na to. After namin kumain, naghanap na din kami ng grocery store para makabili na kami ng mga kakailanganin namin para sa island hopping bukas. Tapusin mo ang video na ito ha. Day 1 pa lang yan. Yung day 2 mas nakaka-excite kasi mag-island hopping na tayo. Kaya naman, samahan niyo kaming lubutin ang nagagandahang beaches dito sa Coron. Nag-enjoy ka naman sa panonood, diba? Don't forget to like and subscribe my YouTube channel at Wanderlux PH. At huwag mo natin kalimutan i-ring ang notification bell para updated ka sa mga travel vlog namin.